moving slower. I don't know what it is you do. I've been looking at you all night, trying to figure you out. I just wanna make you smile. Hold your hand in my hand, looking at the sunset. Man, you're looking good tonight. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. So guys, kakarating lang namin dito sa Davao at kaya kami nandito ay dahil may kukunin kaming sasakyan para sa Panic People. At ngayon ay nauna kami nila Mamen at ni Lay. At maghahanap muna kami ng almusal para masimulan yung araw ng malakas at masigla. Dahil yung susunod na biyahe namin by land ay aabutin ng 1 oras at kalahati. Kaya magre-recharge muna kami. At sobrang aga kanina nung flight namin. At hindi pa kami nakakapag-almusal. Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the cold. It wasn't possible to make us embarrassed. We were free. Do you remember stealing smokes from your parents? Sometimes we got a bit out of control. When they found out we ran from home just to scare them, we were free. When we were 17. So guys, nandito na kami kila Dodong at kukunin na namin ang minivan ng Panic People. At nagkayayaan nga kami na mag-camp muna dito sa Davao bago kami dumiretso pa Luzon. At kasama namin si Dodong magka-camp dahil minsan lang naman din kami mapadpad dito at kasama namin si Mamen. Kaya samahan nyo kami sa aming biyahe ngayon at sana maging maganda yung outcome nitong biyahe. Like we used to do. I wish I could turn back time. Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the cold. It wasn't possible to make us embarrassed. We were free. Do you remember stealing smokes from your parents? At i-explain ngayon ni Dodong yung mga specs nung kinuha naming minivan. Pinakabit nyo is yung fender, lift up 2 inches at saka madtirin. Kita nyo. Tapos, gastang lupin na yan. Ito, carrier. Hagdanan, pwede ito akyatan. Tapos ito, stickboard, pwede rin napakan. Tapos mapping ceiling, kompleto na. Tapos dito, di ba walang susian? Pag mag-open, centralize siya. Gamit yung remote natin. Yung ating riser, jack, nandito. At saka ito na yung early warning device. Tapos ito yung tie wrench niya para kung may kailangan, dito lang. Ito, pag-adjust dito. Yan. Ito is wag sagad para hindi babalik. Tapos ito, auto fold. Pwede rin pag mag-parking, fold nyo para safety, hindi magalaw. Tapos pag-adjust sa mirror, lagay lang sa left. Adjust natin, ganun. Pag tutunog na yan, full ano na yan, full adjust. Dito, sa overheating. And dito, ito yung lalabas pag mag-overheat, yung letter H. Then ito kadalasan pag lalabas yung battery, either sira yung battery or putol yung belt or hindi nagcha-charge yung ating alternator. Ito naman yung isa, parang takore, yung anong tawag niyan. Yan yung sa indicator sa engine oil. Pag iilaw yan, may possible na sira yung oil pump, mababa na yung level ng oil or yung indicator niya. Ito is a power steering indicator. Pag lalabas yan, medyo makunat. Ayan. Tapos ito, overdrive, pwede yan sa mag-overtake. Patayin, yan yung paglalabas dyan, ibig sabihin nakapatay. So dapat naka-on lagi while driving. Ito naman,
Ang overheat nito is nasa normal lang yan, lalo na pag hindi kayo gagamit ng aircon, naabot ng 100 degree. Ang overheat nito is nasa 110 pataas, 107 yan. Kadalasan yan, malaman mo yan pag malapit na mag-overheat, biglang mainit yung buga ng aircon. Ito, mag-open, dito lang. Ayan. Tapos, ganun lang. Dito yung makina natin. So, dyan makita lahat. Magdagdag ng oil para hindi kabisado. Kung meron kayong mekaniko na makuha, hindi kabisado, dito lang mag-refill. Then hood opener, mag-open ng hood. Ito. Tapos pag lamp, ilaw, ito, yan yung naka-ilaw. Then ito, headlight, adjust. Kung mataas or mababa yung headlight nyo, ito yung i-adjust. Dito naman, kita natin, windshield washer reservoir, pwede kayo tubig or kung meron kayong mga sabon-sabon ilagay, pwede dito. Dito yung coolant ilagay, dapat naka-label lang dito. Yung may nakasulat na full, yan yung level. Then dito yung brake fluid. So magdagdag ng coolant, dito lang lagi. Tapos mag-check ng engine oil, dito na. Dito kayo mag-check ng engine oil. Ito. Ang level dapat dito sa pangalawang butas, medyo mainit. Ito. Oh, okay lang yan bababa konti, lalo na pag nakaandar. Mas maganda kung nandito talaga yung level. Huwag lang mas mababa dito sa pangalawang dot nito. Kasi pag medyo mas mababa, delikado. Yung sa transmission, ito naman dapat nag-check ka ng nakaandar. Ito mas maganda ma-check mo na kung may katanungan, pwede naman din kayo chat sa group chat natin. Ano ba ngayon, pag gusto nila mag-order, tumatanggap ka pa ba? Or sa ngayon, medyo stop muna kami. Baka next year, pag-aralan namin kung ano yung pwede. Kung mas maubos namin ng mabilis yung mga pending, siguro tanggap kami ulit. Ayun. Pero yung yung shop ni Dodong ay open pa rin para sa mga nagpapa-PMS, di ba? Lahat ng sasakyan pwede dito. Oo, hindi lang minivan, pwedeng kahit ano sasakyan ay kayang i-cater ni Dodong. At si Dodong naman ay hindi lang trusted na kaibigan, kundi trusted talaga na builder at saka mekaniko. Tapos maganda din yung shop niya, na-enhance mo na compare nung dati. Dapat meron tayong upgraded mag-upgrade tayo kung ano yung pwede na i-ano sa shop natin. Apply natin kung kaya naman. Correct. Tapos ilalagay ko na lang sa description box yung ni Dodong, yung Facebook niya, tsaka yung mga number na pwede niyong kontakin just in case na mapadaan kayo dito sa Davao del Norte. Tama? Carmen na yan. Didn't I wait for you? Didn't I say I'm sorry? Didn't I do the best I could? You have high expectations. Don't I know that you've explained it? How I should prove myself to you, but I can't when I'm with you. I need to laugh again, but I can't when I'm with you. I need to find my way by myself. I cannot wait until you hear my story. I cannot wait until I burst. If I could have a day without no worries, maybe I'd figure out a way to stay. So guys, nandito na kami sa Sasa Barge at patawid na kami ng Samal at doon kami magka-car camp kasama si Dodong at ang family niya, pati na rin si Mamen. Dahil si Mamen nga ang nagmamaneho ng minivan ng Panic People. Pero siguro sa mga susunod na araw either si Lay or ako, depende ko sino yung hindi aantukin sa biyahe. Ito pa lang yung unang araw namin na magagamit si minivan. Minivan? Oo. Yung, mamaya, yung pangalan, baka bukas ko na sabihin. Yung Samal Island talaga ay paborito namin ni Laymark.
At ngayon, dahil nga kasama namin si Mamen, gusto namin ipa-experience sa kanya yung mga bagay na hindi naman niya nagagawa. Itong kapatid namin na to ay napaka-inosente sa mundo. Diba? Hindi na ano siya kanya, tawag dito, natural na ano sa kanya. Inosente. Yung pagiging inosente. Kasi hindi naman niya talaga napunta. Oo. At kami naman mag-asawa, kung ano ba yung nagawa na namin, gusto namin maranasan din ng kapatid namin at malalaman kung mag-enjoy siya. Diyan muna kayo guys at pasakay na kami sa barge na magdadala sa amin papuntang Samal Island. At habang si Mamen at si Dodong ay nagkukwentuhan dun sa labas, kami nili, dito muna kami at mainit. Mainit na Malinsangan Oh, pag anak ka kasi ni General, bawal ka sa mainit na tutunaw ka. Charot! How I should prove myself to you. So guys, nandito na kami sa Uraya Beach Resort at kakarating lang namin galing sa Sasa Barge at ngayon ay naghahanap lang kami ng spot ng grupo para mapulido ba. So dito lang kami sa parking at dun kasi sa harap ng beach ay puro kubo na at dito na kami magpapalipas ng gabi. So guys, nakaset up na si Dodong ng kanyang awning at RTT. Tapos kami dito, sa loob kami matutulog. Ngayon ay tinutulungan ko si Dodong mag-ayos ng aming setup at magluluto na kami ng pang-dinner namin. Dahil hindi ko dala si Bolt, nakikihiram ako ng kalan. Nakakatuwa na parehas kami ni Dodong ng kalan. Yung double burner na nature hike, nakakatuwa na kahit malayo ako, parehas kami ng gamit. Kaya hindi na ako nangangamba na mga paba sa gagamitin ko na kalan. Pero ang lulutuin ko lang naman talaga ngayon ay sinaing dahil sila ang mag-iihaw. So, ito yung butane. Yung butane ni Dodong ay dalawa. Ito munang maliit at isang gabi lang naman din kami. So, ayan. All goods na. So, guys, kung nakikita nyo ngayon ay inaayos na namin yung loob para dito kasi kami matutulog ni Lay. Yan si Lay. Siya yung naglilipat kasi ito ay mabigat. So, ako yung nakatoka na ayusin yung mga gamit namin para may space doon. So, ang mangyayari dito ay free na to natulugan. Tapos, kapag umaandar kami, yung isang captain seat na lang yung maiiwan para doon ako nakaupo or sino yung uupo dito sa second row. So, guys, kung nakikita nyo dito sa likod ko, naayos ko na yung mga gamit namin. Tapos may space na kami ni Lay na tulugan. Si Mamen ay doon naman matutulog sa harapan. So, ang kulang na lang ay unan, pero sasapat na to ngayong gabi para para maitawid at makapagpahinga kami. So, maya-maya ay ako'y tutulong na sa pagluluto kay Mamen at kay Dodong para tuloy-tuloy na yung kilos namin. 어디서부터 담을 수 있을까? 벌어진 틈새를 채울 순 있을까? I don't know what to do. We've already spent too much time. 우린 이미 먼 길을 너에게로부터 가장 먼저
So guys, si Dodong ang nag-iihaw, tsaka si Laymark na uulamin natin ngayong gabi, at si Mame naman ang nagsaing. Ako naman ay nakatoka gumawa ng sausawan namin, at payak lang ba ang pagsasalu-saluhan namin, pero mahalaga naman magkakasama kaming kakain. Magbabanding na rin kami bago magpahinga, at gusto namin bang masulit tong araw na to. At after nito ay sisimulan na namin ang pagbaybay na mula Mindanao papunta ng Visayas at saka ng Luzon. So guys, good evening, at ngayon ay matutulog na kami dito sa loob ng minivan, at first time namin nagagawin to. Maluwag pala, no? Kasi tayong dalawa eh. Oo. Actually, yung namin, yung pwesto namin dito ay kasya talaga kaming dalawa, maluwag pa. Tapos, yung mga gamit namin ay nandito lahat sa gilid, at sa mga susunod na araw ito muna yung magiging tulugan namin. Pero depende, kung may along the road naman na mga pwedeng tulugan, for sure ay dun muna kami matutulog para mas relax ba. Pero malalaman, sobrang pagod talaga ngayong araw na to. Low yung energy namin, pero hopefully bukas ay maging okay ba ulit. Ayun. So good night guys. Every day I'm looking for a way to return to the time when everything was easy to learn. Don't know when it started to get so serious, building up an illusion of a world full of trust, moving on when everything's gone. It's hard to be strong. So good morning guys. Kita nyo dito kami natulog, at ngayon ay ilikpitin ko na yung pinaghigaan namin ni Lay. Kasi mamaya-maya mag-i-explore na namin yung dagat. Tapos saglit lang yun. Then pupunta na kami dun sa Hagimit Falls. Si Lay ay naunang nagising. Lay. Ayan. Tapos si Mamen ay kakabangon lang. Doon siya sa may driver seat na tulog. Si Dodong naman ay nagpapalipad ng drone. Ganyan talaga yung umaga namin. Umagang naglalag. Pero ang sarap ng tulog namin dito kasi malamig. Tapos tahimik. Bawal din nagsasounds dito ng malakas. Kaya sobrang payapa. Hi, good morning guys. Habang sila yung nag-aayos, ako naman ay magpapakulo ng tubig. So guys, nakagawa na kami ng kape namin. Pero yung akin ay hindi kape dahil matcha yung akin. At dahil kapag nagkakape ako nagpapalpitate ako. Mahaba-haba na naman yung biyahe ngayong araw, kaya matcha muna. Si Dodong ay nakisilong muna kami dito sa setup niya dahil yung sasakyan na gamit namin ay wala namang kahit anong setup. Si Lay kakatapos lang din magkape. Si Mamen as usual, di pa yan naliligo. Hindi ko alam kung nasan ngayon si Mamen. Baka nagbubungkal-bungkal na naman ng mga buhangin yan dito. Hanap niya yung mga kabag-anak. Guys, ang ganda dito. Sobrang payapa nung dagat. Pero titignan ko pa kung maliligo ako o hindi. Stepping out, it's Friday night. How I'm longing for this day. Yes, I'm single, oh, we won't mingle, and my friends are on the way. You got that good, good vibe. I want to spend some time back here with you.
tell you right now, 'cause she's the one I'm thinking of. Hey. So guys, ako pupunta na sa dagat dahil ito yung gustong-gusto ko pang gawin at ito yung dagat. Tignan nyo guys, diba? Medyo raw, pero may mga kubo na kasi dito. Dito tayo dumaan. Ganda dito guys kasi konti yung tao. Ito naman yung gustong-gusto kong balik-balikan dito sa Samal. Dahil kung makikita nyo, sobrang ganda. Diba? Puting buhangin, asul na dagat. Si Bonnie RV, yan talaga ang gusto. Yan ang paborito ko. Dito. Ganyan kapayapa. Iba pa rin yung lugar na ganito yung nararanasan natin. Habang bata pa tayo, maganda na nai-enjoy natin yung ganitong lugar kasi dadating yung panahon na pag tumanda tayo, alam nyo yun, magiging, syempre, humihina, magiging limitado. So, habang kaya pa, maganda na nai-enjoy ba natin. Tapos ito guys, ang ganda nitong daanan na yan, papunta dun sa dulo. Diba? Kung napansin nyo, yung ulap ay medyo nagtatawag ba ng ulan. Ang ganda lang talaga dito guys. Ito yung gusto ko talaga, yung tunog ba ng alon. Sobrang payapa. Samahan nyo ako, pupuntahan ko yung dulo na yan. So guys, diba sabi ko, gusto ko talaga ng daanan to. Dito, makikita nyo yung mangrove. Ang ganda. Medyo high tide. Kahapon, low tide nung pumunta kami dito. Pero ngayon, bago umalis, gusto ko talagang sipatin to. Sobrang payapa. Ganda, diba guys? Saan doon kami nakapwesto sa may likod ng beach at sobrang nakaka-enjoy. Kung pwede lang mag-stay dito, dito na lang sana ako mag-i-stay. Kaya lang, kailangan talaga naming umalis ba. Alam nyo guys, kahit ayoko maligo, tinatawag talaga ako ng dagat kasi sobrang blue nung tubig. Look nyo. Super ganda. Yung isla na nakikita nyo na yon, yan yung spot na pwedeng mag-cliff dive dito sa Samal. Hindi na namin yan mapupuntahan. Sa susunod na punta namin ay sasadyain namin yan. Tsaka yung Taclobo, yun din yung gusto ko pambalikan dito. Marami pa akong babalikan dito sa Davao. At ngayon gusto ko lang i-enjoy. Gusto ko talaga ito makita Dito sa Samal, usually, marami kayong makikitang ganito. Yung mga ganito usually trademark ng mga Maranao. At yan yung pinaka maganda. Medyo malayo na ako guys. Doon yung namin, yung beach resort. Hindi ako makakatawid dahil putol. So, dito lang tayo guys. Dito ako mag-i-stay. Pero medyo malalim, baka mataob ako. Okay, babalik na ako guys. So, tayo sa medyo mababaw. At wala akong kasama. Nagpa-pack up na ata sila dun. Mag-stay lang ba tayo muna dito? Pero dun yung maraming isda. Dito na ako. Ayan na. Ito na si Lay. Maganda kasi sa dagat, para ba siyang gamot na kapag lumublob ka sa dagat, para ka ba nalilinis? Ganun kasi yung pakiramdam ko. Sobrang guys, sa totoo, kaya hindi ako makalublob sa tubig alat. Dahil bagong tattoo ako. So, nagbabalat pa siya. Sabi, wag daw mo nang ilublob sa sa maalat na tubig. Sa may chlorine, ganun. So, tiis muna ako. Tsaka, okay naman. Ako naman, nakalublob. Ayan, sarap. Nakakamiss pa rin. Dagat pa rin ako. Mahilig ako sa iba't ibang nature, pero ang pinaka the best na gusto ko talaga ay dagat. Kahit maghapon ako nakalublob sa dagat, sulit ba? At payapa. Nanyo guys, diba? Ang ganda ng pwesto ko dito. Kaya lang, time check ay 7 o'clock na. Kailangan ko nang mag-ayos at babalik na naman tayo sa mundo ng pagro-road trip.
Kung pwede lang sana mag-stay dito ulit. Yun yung nakakalungkot pag aalis ka sa isang lugar na sobrang payapa at sobrang ganda. Yung wala ka bang no choice kundi baunin na lang alaala. Pero pwede naman balikan. You remember I asked you to meet in the middle. Now I'm here all alone again. You remember I call you. You were talking in riddles. Now you're lying to me again. Sabi ko kanina, itatapusin ko na yung vlog ko doon sa falls. Kaya lang, may naramdaman kami doon sa sa sasakyan na dala namin at i-check muna ni Dodong at nandito kami sa shop niya. Ito yung jeepney niya. May naisip na naman ako, guys. Kasi nawiwili ako na mag-grade ng mga sasakyan nito, mga kaibigan. Kita niyo to? Tignan natin kung anong itsura ng sasakyan ni Dodong. Yung jeepney niya. 5 doors pala ito. Kumpara sa Panic People, medyo malinis-linis tong sasakyan ni Dodong. Iba talaga kapag may misis na malinis. Madumi lang yan kasi galing kami sa labas. Pero mukhang maayos. Diba guys? Tignan natin yung likod. Sara natin pala. Hindi ko sasakyan eh. Tignan natin. Itong kalat na yan, normal naman yan. Mas organized kumpara kay Yomamin. Diba? Tingnan natin. Normal naman pag nagka-camping. Uy, mas organized ha. Mas organized yung kay Dodong. Doon tayo sa sa driver's seat. Alam nyo guys, kunyari ko lang na ibablog yung jeepney ni Dodong. Mainit lang talaga kasi tanghaling tapat. Diba? Pero malinis talaga. Oy Dodong, pag napapanood mo to, baka pwedeng powerboard na itong sasakyan. Ang lamig dito. Si Lay, nandyan sa labas at sabi ko magbablog ako. Pero totoo nito, nagpapalamig lang ako. Si Dodong, nandun yung sasakyan namin, nagagamitin pa uwi ng Luzon. Diba? All goods pala dito. Dodong, pagbalik ko ng Davao ay makikihiram ako na itong jeepney. Ayoko ng minivan, gusto ko na itong jeepney. Ganda pala ng jeepney. Yung kay General kasi hindi ko pa yun na-check. Pag nakita ko yun si General, sasakay ako dun sa kay Terong, tapos iuuwi ko na. Ayan. Oh guys, dito na matatapos yung vlog ko. Totoo nang ending to. Sa bawat paglalakbay, minsan may nawawala pero madalas may nadadagdag. Parang ang bagong kasama ng Panic People, si Light. Minivan na magsisilbing gamit ng bawat isa. Mapa-silent vlog man o maingay na vlog, si Light ay isang maliit na sasakyan na kaya sumabay sa kahit saan. Parang kislap sa dilim, munti man pero sisinag pa rin. Welcome sa Pamilya Light. Kung sino man ang susunod na gagamit sa'yo, panigurado, aabangan namin yun.